Rendell Tagalog Love Stories presents Tagaktak ang pawis ni Xavier Hamilton o ang mas kilalang Tigre ng Hamilton Empire. Ang panibagong umupo sa trono ng pinakamalaking kumpanya ng mga sports car. Katatapos lang kasi ng binatas na misyon nito na inatas ng kanyang magaling na ama na si Sancho. Sa edad na 30, siya na ang nagpapalakad sa kumpanya ng ama. Hindi na rin kasi maasikaso ng kanyang ama ang kumpanya. Sa pagpasok pa lang ni Xavier sa loob ng mansyon, sumalubong na kaagad sa kanya ang babaeng nakasiping kagabi. "Babe, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap." "What?" Putol niya sa babae at walang kasing lamig na boses ang lumabas sa mapupulang labi niya. Bahagyang nagulat ang babae. Ngunit nawala rin iyon dahil ito lamang ang tsansa niya upang mapaikot ng isang Xavier Hamilton. Isang Diyoso sa kagwapuhan at walang kasing yaman na bastardong sinasamba ng lahat. Hindi lamang sanuknukan na yaman na angkan, kundi ito ay si Xavier Hamilton. "Gusto ko sanang mag-shopping pagkatapos ko mag-breakfast. Pwede mo ba akong samahan? May mga bagong labas kasi na signature bags at kailangan ko rin ilibre ng bagong bag ang mga kaibigan ko." Sabi ng babae na para bang kay tagal na niyang kilala si Xavier. "I badly want to buy those luxury bags para na rin magamit ko kapag nag-date tayo." Masayang sabi nito na para bang nananaginip ng gising. "Here." Sabay abot ng credit card sa babae. Maligayang kinuha ng babae ang credit card, ngunit siya namang pagtalikod sa kanya ni Xavier. Ngunit ang totoo ay kagabi lamang siya dinala ng binata rito sa mansyon. Ito ang routine ng binata upang maibsan ang pagnanasang nasa loob, upang makalimutan ng batang babae na umangkin sa puso niya. Ang batang babaeng nasaktan niya dahil ang inakalang nararamdaman ay puro tawag lamang ng laman. "Pwede rin ba akong bumili ng bagong sasakyan? Medyo luma na kasi ang sasakyan ko." Bira pang sabi ng babae na para talagang walang kahihiyan. "Do whatever you want, pero pagkatapos niyan, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo." Iyan lamang ang sinabi ni Xavier sa babae at saka niya ito nilagpasan. Kaysa sumaya ang babae, iniwan ni Xavier ay namutla pa ito dahil tanda lamang ng salitang binigas ng lalaki na tapos na ang papel niya. Nailabas na ni Xavier ang init ng katawan kagabi, kaya wala na itong silbi sa kanya ngayon. "Xavier, teka lang naman. Hindi mo naman ako hihiwalayan, di ba? We did it all night. At para bang wala nang katapusan. I've enjoyed it. At ramdam kong mahal mo na ako." Makapal pa sa simento ang mukhang sabi ng babae. "Look at me, babe. Alam kong alam mo na mahal kita. Mahal mo na rin ako, hindi ba? Naramdaman ko yun sa bawat ulos na ginawa mo." Ang kaninang mukha ni Xavier na walang emosyon ay napalitan ng pandidiri sa babae. Naglabas lamang sila ng init ng katawan. Iyon lamang yun para kay Xavier at wala nang iba. "You're crazy. You spread your legs for me at hindi kita pinilit para doon. I did my part at yan ang binigay na pera at luho mo para sa ngayon. Yan ang kabayaran mo." Maanghang na sabi niya sa babae. "You're joking, right? I'm not. Hinayaan kitang makuha ang pagka-inosente ko dahil akala ko yun ang makakapagpasaya sa'yo." Tuluyan na ngang humagulhol ang babae sa harapan ni Xavier. Ngunit kaysa maawa, ay mas lalo lamang umisi ang binata sa babae. Bigla ring umurong ang mga luha ng babae dahil sa takot sa sinabing kasinungalingan. "Kainosentehan, mukha ba akong pinanganak kahapon para malaman ang inosente sa pinagsawaan ng iba? Wala nga ako maramdaman kagabi sa'yo because you're already loose." Umalingaw-ngaw ang lakas ng sampal na binigay ng babae kay Xavier. Bahagya pang kumiling ang ulo niya at naramdaman ang paghapdi ng kanang pisngi. Wala nang bago dahil araw-araw niya na itong naranasan. "Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala kang kasing animal.
Totoo nga ang sinasabi ng mga babaeng nakasiping mo na wala kang kwenta. Baka naman dahil hinihintay mo pa ng pagbabalik ng oh so cold inaanak mo. Sigaw ng babae na puno ng galit ngayon. Muling humarap sa kanya si Xavier na madilim na ang mukha. Namulsa na rin ito at bored na tumitig sa babae. Are you done? Namula ang mukha ng babae dahil sa matinding galit sa binata. Hindi na niya namalayan ang salitang lumalabas sa bibig. Isa kang hayop, pati ang walang kamuwang-muwang na inaanak mo ay pinatus mo. Bagay nga sa'yo na iniwan ka ng babaeng yun dahil isa kang rape. Hindi na natapos pa ng babaeng sasabihin nang suntukin siya ng babaeng kararating lamang. Knockout ang babaeng nagdurugo ang sariling ilong. Hindi ko akalain na magpapatalo ka sa babaeng basura, Xavier. Nasaan ang Xavier na kilala kong walang sinasanto maski babae? Pagtatanong ng babaeng kararating lamang, bitbit ang anak. Ang babaeng ito ay si Kasha, ang pinsan niyang babae. Hindi ako nananakit ng babae. Simpleng sagot niya sa pinsan. Mukha bang babae sa'yo mukhang paa na to? I don't know. Walang gana namang sagot ni Xavier. Don't tell me. Iniisip mo na naman ang babaeng nalagaan mo sa loob ng 5 taon. Ikaw ang nagpalaya sa batang yung Xavier. Kung mababaliw ka lang pala ng ganyan at magiging makatinghigad, di sana hindi mo na hinayaang mawala sa'yo ang batang. Shut up. Wala kang alam, okay? Wala kang alam kung gaano kahirap sa akin ang desisyong ginawa ko. Putol ni Xavier kay Kasha. Tumitig lamang ng taimtim si Kasha sa pinsang si Xavier. Kitang-kitang matinding stress at pangungulila sa mga mata nito. Umupo ito sa mahabang itim na sofa at saka ipinikit ang mga mata. Fix yourself, Xavier. Lalo na't parating na ang babaeng kinababaliwan mo. Brace yourself dahil minsan mo nang pinakawalan ng babaeng yun. Sinakto mo. Lumayo lang sa'yo kaya sa pagkakataong ito, hayaan mo siyang mamuhay ng payapa. Mahabang salaysay ng pinsan bago ito naglakad papalayo. 8:30 pa lang na maghanda na si Miracle para sa susunod niyang destinasyon. 1 taon na rin, simula na maging ganap siyang lieutenant sa grupo. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya dahil hindi naman ito ang gusto niya simula pa lang. Gusto lamang niya ito upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng sariling ama. Miracle, hindi ba ikaw ang bagong lieutenant sa PMU? Hindi ba nakwento mo sa akin noon na isang lieutenant din ng lalaking umampun sa'yo? Tumigil sa paglalagay ng malalaking bandages sa dibdib si Miracle. Tumingin siya sa kaibigan na may malaking pagtataka sa muka. Nakalimutan na niya ang tungkol sa lalaking umampun sa kanya noon. Ang lalaking dumurog sa batang puso niya. Nawala na sa isip ko ang tungkol sa kanya, Donna. Lalo na't hindi naman ako may problema sa amin. Pero, paano kung bumalik ang nararamdaman mo para sa kanya? Lalo na't may isang sikreto kang inilihim talaga. Paano kung malaman niyang tungkol dun? Wala siyang malalaman kung walang magpapaalam. Yun na ang huling laban ko sa kanya at itinaboy niya ako parang isa akong nakakadiring nilalang. Puno ng pait na sambit ni Miracle sa kaibigan. Muling nag-flashback sa kanyang isipan ang ginawa niyang katangahan 3 taon nang nakakaraan. Hindi siya basta-basta sumuko dahil mahal niya si Xavier Hamilton. Oo, si Xavier ang umampun sa kanya noon. Ngunit umibig siya at hindi sinuklian ng lalaking ito ang pagmamahal niya. Bagkus, itinaboy pa siya nito. Alam mo naman na walang sikreto ang hindi nabubunyag, di ba? Darating ang araw na malalaman niya ang totoo. Sana maging handa ka. Seryosong sabi ng kaibigan bago ito lumabas sa silid nila. Huminga ng malalim si Miracle bago itinuloy ang ginagawa. Hindi siya handa na malaman ng lalaki ang malaking sikreto niya. Iyon na lamang ang tanging kayamanan na meron siya, ang naging dahilan niya para ipagpatuloy ang buhay. Hinahanda niya ang mga bagaheng dadalhin bago siya dumiretso sa sasakyan. Sa muling pagtatagpo ng landas nila, ipinagdarasal niya na sana ay wag nang muling bumalik ang pagmamahal niya na kay tagal niyang pinilit kinalimutan. 4 na oras din na naging biyahe niya patungo sa bagong lokasyon. Ngunit muli siyang nakatanggap ng mensahe sa pinakamataas na ranggo.
Binabawi na ng mga ito ang utos, bagkus, inilipat siya ng grupo sa death. Wala siyang alam sa grupong ito. Ngunit naririnig niya na sikat at magagaling ang mga ito. Don't tell me na gusto mong magpunta ako ron. Nagkasundo na kami na doon ako dedestino, tas papalitan niyo lang last minute? May halong iritasyon na sa boses ni Miracle. Baka naman kasi may mas magandang oportunidad doon. Sagot naman ng kanyang kaibigan. Hindi ko na alam. Sige, tatawagan na lang ulit kita doon na kapag nandoon na ako. Aniya, sabay patay ng cellphone. Iniliko niya ang sasakyan sa ibang direksyon at muling bumiyahe ng 2 oras. Bumungad kay Miracle ang malaking itim na building sa harapan niya. May 3 itim na sasakyan sa parking lot nito. Dala ang 2 maleta. Naglakad siya papalapit sa pintuan. Ngunit hindi pa siya nakakalapit ng tuluyan nang biglang sumalubong sa kanya ang 4 na shuriken patungo sa direksyon niya. Ipinilig niya ang ulo pa kanan na walang kahirap-hirap upang maiwasan ng mga ito. Not bad. Usal ng lalaki na nakatayo sa terasa na ikalawang palapag ng building. Ngumisi ng malawak si Miracle dahil sa sorpresang bungad dito sa kanya. Mas lalo pang lumaki ang ngisi niya nang isang shuriken pang papalapit sa kanya at sinalo niya ito gamit ang 2 daliri. Ganito ba kayo mag-welcome ng bagong miyembro? Hindi ka bagong miyembro. Bagkus, isa kang saling pusa. Sabay kibit balikat ng lalaki. Binitawan ni Miracle ang shuriken sa lapag at saka siya naglakad papalapit sa pintuan. Kusa itong bumukas at ang unang sumalubong sa kanya ay ang European style na living room area. Sa single sofa, naroon ang lalaking may malaking pilat sa muka at nakaupo na parang hari. Sa mahabang sofa naman ay ang isa pang lalaki na nagbabasa naman ng magazine. Ang panghuli ay ang lalaking nagbato sa kanya ng shuriken. Pure black ang lahat ng makikita sa loob ng lugar, maski ang mga damit ng lalaking ito. Habang si Miracle ay nakasuot ng puting shirt at itim na ripped jeans. Miracle Santos, 22 years old, at ang bagong talaga na lieutenant ng District 5. Ang bagong intern sa grupo pero para sa 2 buwan lang dahil sa experience na kailangan. Malalim na pagkakatagalog nitong sabi. Ako nga, nice to meet you. Simpleng sagot niya. Hindi namin alam kung paano kami makikisama sa babaeng lieutenant. Pero sana ay huwag kang mahiya sa amin. Pwede mo lapitan si Zach kung about sa hacking ang kailangan mo. Si Bruce naman ay sa pagluluto kung gutom ka. At ako, kung tungkol sa pakikipaglaban. Nakangiti pa nitong sabi. Salamat. Nasaan pala ang captain nyo? Gusto ko sana siyang makausap. Nagkatinginan pa ang 3 na ipinagtaka ni Miracle. Ngunit ang pagtataka niya ay nabura nang lumabas sa malaking pintuan ng lalaking hindi niya inaasahan na makikita pa. Walang suot na pang itaas at tanging itim na tuwalya nagtatakip sa ibabang parte. Sa kanang bahagi ng lalaki ay ang babaeng nakatapis lang din ng tuwalya. Naghalikan pa ang mga ito bago bumaling sa direksyon nila. Siya nga pala ang captain natin, Miracle, si Xavier Hamilton. Pagpapakilala ni Bruce. Isa lang ang bumakas sa mukha ng lalaking 3 taon din ang huli niya makita. Gulat at pamumutla habang nakatingin sa kanya. Nabasa pa ni Miracle ang sakit at kasabikan sa mga mata ng lalaki ngunit pinagsawalang bahala niya ito. Nice to meet you. Nasa na magiging silid ko? Sabay iwas ng tingin kay Xavier. Itinuro naman sa kanya ni Zach ang itim na pintuan sa kanang bahagi ng living area. Wala nang lingon-lingon siyang naglakad papasok sa loob ng silid. Ngunit, bago pa niya maisara ang pintuan, naramdaman niya ang unti-unting pagbasag ng puso niya. Ito na nga ba ang kinakatakot ni Miracle? Ang maramdaman muli, ang sakit na kay tagal na niyang nilimot. Pumirmi muna si Miracle sa loob ng silid hanggang sa hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Bukas pa lang ang simula ng trabaho niya, kaya minabuti niya magpahinga na lang muna. Sa muling pagsara ng mga mata niya, ay bigla na lamang may kumatok sa pintuan niya. Miracle, nakahanda na ang hapunan. Lumabas ka na dyan.
Sabay-sabay kasi kami kumakain sa ganitong oras, kaya sumabay ka na sa amin. Sabi ni Bruce dahil sa boses nitong sobrang lalim. Isa sa talento ni Miracle, ang makilala ang mga taong nakakahalubilo niya kahit isang beses pa lamang. Tinatamad man ay pinilit tumayo ni Miracle. Isang loose shirt at cotton short ang suot niya nang lumabas sa silid. Hindi pa siya tuluyan nakakahakbang palabas nang salubungin siya ng matatalim na tingin ni Xavier. Gorgeous. Puri pa ni Anton sabay kindat. Eyes up, Anton. Babala naman ni Xavier. Pero hindi na pinansin ni Miracle. Umupo siya katabi ni Anton sa kasumandok ng pagkain. Wala na siyang pakialam kung masyado siyang feel at home. Pagod siya at wala siyang time para mag-ayos. Wow! Ganyan karami ang kinakain mo tas ganyan pa rin kaganda ang katawan mo? How to be you po? Biro pa ni Zach, sabay tingin sa pinggan niyang puno ng damo. Napangiwi naman si Miracle na makita ang kinakain ng lalaki. Damo kasi yun at hindi niya alam kung anong klaseng damo. Basta ang pamilyar lang kay Miracle ay ang carrots. Kailangan ko ng pagkain para may lakas ako. Isa pa, alam mo ba yung salitang fast metabolism? At saka hindi ako mabubuhay kung damo lang kakainin ko. Hindi ako kambing, kaya pas ako sa ganyan. Aniya, masarap to at healthy pa. Hindi ako papayag na mawala ang abs kong ilang taon kong pinaghirapan. Sabi pa ni Zach sabay pakita ng abs niya. Inirapan siya ni Miracle dahil maganda ang katawan ng lalaki. Ngunit wala nang makakatalo pa kay si. Hindi niya pinagpatuloy ang kanyang sinasabi sa isipan. Ipinilig niya na lang ang ulo dahil kung ano-anong pumapasok sa utak niya. Shut up! Kumain na kayo dahil may pupuntahan tayo ngayong gabi. Singit ni Xavier sa usapan. Ano, may mission tayo ngayon? Hindi ba day off natin? Urgent mission, kaya bilisan niyo dyan. Masungit pa rin sabi ni Xavier, saka na siya umalis sa hapag. Wala nang nagsalita pa at pinagpatuloy na ni Miracle ang pagkain. Nang matapos siya, ay kanya-kanya na silang pumunta sa kanilang mga silid. Isang simpleng leggings at hoodie ang suot ni Miracle. Dala din niya ang backpack na naglalaman ng mga baril niya. Saan punta mo, Miracle, sa outing? High school ka? Ba't ngayon nasuot mo? Nakataas pang kilay na tanong ni Anton na magtagpo sila. Bakit? Masama ba ang suot ko? Hindi ko alam kung anong misyon ang tinutukoy kaya ito na lang sinuot ko. Isa pa, ba't kayo nakasuot? Duro pa ni Miracle sa tatlo, nakalalabas lang din. What do you mean? Party ang pupuntahan natin. Ah? Party? Hindi ba sinabi sa'yo ni Captain? Hindi ka ba niya kinato kanina? Oh, right. Hindi siguro. Anyway, Bruce, may mga damit na babae sa kwarto mo, di ba? Ani Anton sa kasamahan. What? Paano mo nalaman? Fine. Pagsuko ni Bruce. Nagtatakang sumunod si Miracle sa lalaki hanggang makapasok sila sa kwarto nito. Sa malaking walk-in closet, bumulaga kay Miracle ang iba't ibang dress. Choose, tas mag-ayos ka na rin. Utos pa nito. Sinuri ni Miracle ang lahat ng dress hanggang sa mapako ang mata niya sa itim na dress. Fitted, black dress na may long sleeve ngunit exposed ang likuran. May mahabang slit sa legs na magandang bagayan ng pulang stiletto. Wala na siyang sinayang na oras at nag-ayos na siya ng sarili. Inabot din siya ng kalahating oras bago siya natapos. You're hot as hell, Miracle. Puri ni Anton nang tumapak siya sa living room. Sa kanya ang lahat ng tingin at napansin agad ni Miracle ang mga babaeng kasama ng mga ito. Who is this gorgeous girl, Bruce? Don't tell me babae mo yan. I know I'm gorgeous but look at her. She is beyond gorgeous. Period. Maarting sabi ng babae na nakayakap kay Bruce. Siya ang bagong miyembro ng grupo pansamantala habang wala pa si Samantha. Siya si Lieutenant Santos. Paliwanag ni Bruce sa babae. What? Lieutenant? Babe, mas bagay ka maging model kaysa maging tigasin. Sayang ang kaseksihan mo kung makikipagsuntukan ka lang. Dagdag pa ng babae. Whatever. Iyan na lamang ang nasagot ni Bruce sa nobya. Nagtungo na sila sa isang limousine na nakaparada sa labas ng building. Hindi na nagulat si Miracle
nang bumungad sa kanya si Xavier kasama ang babaeng kasama nito kaninang umaga. Hop in. Malamig nitong utos. Pumwesto si Miracle sa shotgun seat dahil nahiya siya sa tatlo na may mga partner. Maliban kay Anton, ito ang driver nila. Ang gagawin natin ngayong gabi ay magsaya at manahimik kayo. Walang kalaban o misyon. Sadyang hindi ko lang mahindian ang mga kulugo na yun. Paliwanag ni Xavier. Sino naman ang gagawa ng mission ng day off? Kahit may mamatay, hindi ako kikilos. Isang beses lang kung mag-day off tayo, kaya magsasaya talaga ako. Singit ni Zach. Mabilis lang ang naging biyahe nila patungo sa maliit na resort dito sa may Makati. Pagpasok pa lang nila, ay bumulaga na sa kanila ang mga taong kakaiba ang tingin. Kinilabutan si Miracle nang makita ang mga grupo na sikat dahil sa pagiging hayok ng mga ito. Don't drink anything na magagaling sa kanila. Dito ka lang sa tabi ko at huwag kang lalayo. Bulong ni Xavier sa kanya. Nakaramdam ng kakaibang kiliti si Miracle, ngunit nawala din ito nang yumakap sa binata ang babaeng kasama nito. Tulad ng inaasahan niya ay nagwawala na ang lahat. Tahimik lang din siya sa tabi ng binata at hindi sila nagpapansinan. Drink this. Sabay abot ng ladies drink sa kanya. Tinaasan niya ng kilay si Xavier. Kasasabi lang nito na wag iinom ng kahit ano. Ngunit heto siya at inaalok ng alak. Stop looking at me like that. Dahil hindi kita lalasunin. Ako ang naghanda nito kay makakasiguro kang walang droga yan. Droga? Pwede ba ang droga sa ganitong lugar? Bakit hindi mo sila hinuhuli? Why would I? Sa ganitong araw ay hindi ako parte ng batas. I'm just ordinary person na gusto lang din magsaya. Ngumisi pa ito na nakakaloko bago binitawan ng alak sa harapan niya. Seriously? Kailan ka pa naging babaero? Out of nowhere, natanong ni Miracle, saka siya sumimsim ng alak. Namilog pa ang mga mata niya dahil sa sobrang sarap nito. Why are you asking? Balik tanong ni Xavier. Nakaupo sila sa may bandang sulok ng venue. Dim din ang ilaw at banayad lang din ang tugtog. Curiosity, I guess. Stop asking me kung ayaw mong solusyonan ang dahilan ko. What? Anong pinagsasabi mong babaero ka? Bakit ako ang may kailangan na solusyonan? Tsaka, hindi ko kailangan solusyonan ng pagiging makati mo. Hindi makapaniwalang sigaw ni Miracle sa kanya. It's because of you, kaya kung sino-sinong babae ang kasama ko. Sagot ni Xavier. Nabura ang lahat ng emosyon sa mukha ni Miracle. Bagkus, nagsimula na siyang kabahan dahil nagiging mabigat na ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila. Oh, bakit hindi ka na nagsasalita? Scared? It is because of you, kaya hindi ko kayang mabuhay ng walang babae. Dagdag pa nito. Sasagot na sana si Miracle nang biglang mamatay ang ilaw sa paligid. Hiyawan ng mga taong namayani sa paligid. Shit! Sabi ni Miracle nang kabigin siya ng kung sino. Shut up! Bulong ni Xavier sa kanya. Nagpatianod siya sa lalaki at dahan-dahan siyang hinila nito paalis sa lugar. Sobrang dilim ng paligid, kaya wala siyang makitang kahit anong liwanag. Teka nga, saan mo ba ako dadalhin? Aniya. Just listen to me, okay? Biglang bumukas ang ilaw at napansin agad ni Miracle na nakatutok na ang mga baril sa isa't isa, habang sila ni Xavier at ng iba pang kasama ay nakatago sa mga sulok. Hindi kinakabahan si Miracle dahil sa pagpapatayan ng lahat. Mas kinakabahan pa siya dahil magkalapit sila ni Xavier. Anong nangyayari? Tanong ni Miracle nang bumalik ang tingin niya sa harapan. Ganun pa rin ang posisyon ng mga tao. Naglalaro lang sila. Sagot ni Xavier. Hindi na pinatapos si Xavier mga susunod na mangyayari sa venue. Hinila niya paalis si Miracle sa lugar na yon. Saan mo ba ako dadalhin? Teka, paano sina Anton, Bruce at Zach? Paano mga babae mo? Don't mind them. Anong don't mind them? Alam mo bang pinagsasabi mo? Parang mapahamak sila. Marunong silang lumaban, Miracle. Hayaan mo sila. That's our life. Kailangan mo makipaglaro kay kamatayan. Pero... Nabuwal si Miracle sa kinatatayuan niya. Mabuti na lamang
at malapit sa kanya si Xavier kaya agaran siya nitong nasalo. May masakit ba sa'yo? Say something. Aligagang tanong ni Xavier sa dalaga. Napansin ni Xavier ang maliit na karayom sa batok ng dalaga. Napamura siya nang makailang ulit dahil ang akala niya ay naiwasan nila ang mga drug pins. Shit! Hiyaw ni Xavier bago binuhat si Miracle at sinakay sa sasakyan. Wala na silang oras para iuwi pa ito sa hideout nila. Dinala niya ito sa kondo kung saan sila tumira noon. Xavier! Nahihirapang bulong pa nito. Binitawan niya si Miracle sa bathtub at sa kanya pinaliguan ng malamig na tubig. Sinira na rin ni Xavier ang damit niya kaya na-expose ang magandang katawan ng babae. Unang bumungad sa kanya ang mahabang pilat sa ilalim ng puso ng dalaga. Pinadaos-dos pa ni Xavier ang daliri sa pilat nito. Nagtataka kung paano nakuha ng babae ang ganoong sugat. Hindi siya tanga dahil alam niya kung saan ang galing ito. Malungkot siyang tumingin kay Miracle at paunti-unting nababasag ang puso niya. Hindi niya namalayan na pumatak ang butil ng luha sa mga mata niya. Dahil ang babaeng lihim na minamahal ay nasa kamay na ng iba. Kinabukasan, naalimpungatan si Miracle dahil sa malamig na hanging dumadampi sa likuran. Nagsusumiksik pa siya sa malambot na kumot upang mabawasan ang panalamig, pero bigla na lamang nagising ang diwa niya. Bumungad lamang sa kanya ang pamilyar na silid at mga kasangkapan. Nasapo pa niya ang sariling ulo dahil sa pagkirot nito. Dito lamang niya napansin na wala siyang saplot. Ano nangyari? Tanong niya sa sarili at agarang tumayo at tumungo sa lumang closet noong dito pa siya nakatira. Oo, ang silid na kinaroroonan niya ay ang silid niya noong 15 anyos pa lang siya. Noong inampun siya ni Xavier, ang ninong niya, simula nang pumanaw ang ama dahil sa hindi malinaw na aksidente. Basta na lamang siyang dumampot ng damit at isinuot ito. Mabuti na lang pala at narito pa pala ang cellphone niya na puno ng message at missed calls. Mabilis pa siya sa kidlat na sumibat nang mabasa niya ang huling mensahe sa kanya. Kahit walang hilamos o suklay, ay sumakay siya ng kotse. 1 oras din ang tinagal niya sa biyahe bago nakarating sa sariling kondo. Mama! Salubong agad sa kanya ng 3 taong gulang na anak na si Sapphire. Ang naging bunga ng isang gabing katangahan ni Miracle. Baby, ano nangyari? Nasaan ang nani mo? Hindi ba? Sabi ko kapag may problema ay pumunta ka agad kay Ninang Lori mo? Ayaw. Anak naman, paano kung may mangyaring masama tas wala si Mama? Nawala lamang ang atensyon ni Miracle sa anak nang lumabas si Nanay Berta sa kusina ng kondo niya. Lumuluha itong lumapit sa kanya kaya hindi na rin napigilan ni Miracle ang kabahan. Anak, pasensya ka na kung nagpunta ka rito nang walang abiso agad. Pumanaw raw kasi ang asawa ko sa probinsya dahil sa sakit. Kailangan kong umuwi at hindi ko muna maaalagaan ang anak mo. Paliwanag ng ginang. Nay naman, syempre pwede kang umuwi. Pwede kang magstay doon hanggang gusto mo. Huwag mo kami iisipin ni Sapphire. Maghanda ka na, Nay, dahil kukunin ko rin ang anak ko at akin muna siya. Aniya. Wala nang sinayang na oras pa ang matanda at nagpunta na siya sa silid nito upang ayusin ang mga gamit. Ganoon na rin ang ginawa ni Miracle at inimpake ang mga gamit ng anak. Ayaw man niya, ngunit kailangan niyang isama ang anak sa tinutuluyan. Bahala na kung lumabas ang pinaka-iniingatan niyang sikreto. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakakalipas. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Xavier, ay nagpanggap siya bilang isang babae nito. Noong una, ang pakay niya ay kausapin lamang ang lalaking ngunit naawi sa isang mainit na pagtatalik. Nagbunga ang isang beses na yon at si Sapphire ang bata. Matapos ang gabing yun, ni minsan ay hindi na nagpakita pa si Miracle sa lalaki. Naging isang lieutenant siya, 1 taon matapos niyang manganak. Pinasok niya ang trabahong ito upang masamahan si Xavier sa uri ng trabaho nito. Ngunit napunta ang lahat ng yun sa wala dahil tuluyan na siyang tinaboy ng binata. Mama, pupunta ba tayo kay Daddy? Tanong ni Sapphire na mag-umpisa na silang bumiyahe. Anak, isasama kita sa pinagtatrabahuhan ni Mama pero dapat behave ka lang ha.
Iwas niya sa tanong ng anak. Opo. Sang-ayon ng anak niya. Ramdam ni Miracle ang lungkot sa boses ng bata. Ngunit mas pinili na lang niya na huwag pansinin ito. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman ang lahat ng totoo. Sa kabilang dako naman, ay si Xavier na malalim ang iniisip. Hindi pa rin mawala sa isipan niyang nakitang pilat sa puso ng babae. Kaharap ang desktop, ilang pilat na larawan ang nasa harapan niya. Tulad ng nasa puso ni Miracle, ay ganitong-ganito ang mga nasa larawan. Xavier? Kuhang atensyon ni Maxwell sa binata. Kalong pa niya ang anak. What? May halong iritasyon pa niyang sagot. Kanina ka pa napapansin na hindi nawala ang tingin mo sa mga larawang yan. Sabihin mo nga sa akin, ang totoo, may pilat ka ba na galing sa cesarean? Ito na ang nakakuha ng atensyon ni Xavier. What do you mean? Sa cesarean lang ba nakukuha ang ganitong pilat? Pagtatanong niya, umaasa na malaman niya sa pinsan ng totoo. Yes and no. Pupwedeng naoperahan ng babae sa matres. Pero may ganyang pilat ang asawa ko. Diyan ko lang napagtanto na siya ang ina ng anak ko. Sagot pa nito. Mas lalong lumakas ang kutob ni Xavier na maaaring may anak na si Miracle, pero paano? Kailan at sino ang ama? Maaga niyang iniwan si Miracle sa dating kondo upang makapag-isip. Ginugulo ng pilat na yon ang sistema niya at hindi siya natutuwa. Paano mo nalaman na anak mo pala ang batang iniwan lang sa kumpanya mo? Seryoso na ang mga naging usapan ng dalawa. Sandali munang tumitig si Maxwell sa natutulog na anak bago niya sinagot si Xavier. Lukso ng dugo. Unang tingin pa lang, naramdaman ko nang sa akin siya nagmula. Ako ang ama niya. At ang batang galing sa'yo mo lang mararamdaman ng koneksyon na sinasabi ko. Paano kung hindi na naituloy ni Xavier ang sinasabi nang makita ang pag-ilaw ng cellphone na nasa itaas ng folder? Pangalan ni Zack bumungad sa kanya. Hindi niya na sana ito sasagutin, ngunit naagaw ng atensyon niya ang mensaheng galing sa kaibigan. Tulad nga ng iniisip niya simula pa kagabi ay totoo ang hinala niya. May anak na ang babaeng minamahal niya. Hey, are you okay? Bakit parang namumutla at gulat na gulat ka? May pag-aalalang tanong ni Maxwell. Alanganin pa ang ngiti ni Miracle habang nakaupo sa mahabang sofa. Kaharap ang 3 pugo na kanina pa tinititigan ng anak niya. Seryoso ba? Anak ba ang batang yan? Hindi ko nakakalimutan na 22 ka pa lang, hindi ba? Ibig sabihin na buntis ka nitong 19 ka? Pang-3 tanong na ni Anton yan kay Miracle. Nasaan ang ama niya? Si Bruce naman ang nagsalita. Hello baby, kamusta ka? Nasaan ang daddy mo? Si Zack naman ang lumapit sa anak niya matapos niyang bigyan ng 1 galon na ice cream ang bata. Kamuntikan na siyang barilin ni Miracle dahil kinukonsinti ng lalaki ang tantrums ng anak. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot ang 3 itlog. Nasa ibang bansa ang daddy niya at oo, nabuntis ako sa maagang edad. Bakit? May problema ba tayo? Hindi lang kami makapaniwala na galing sa'yo magandang batang to. Tumaas bigla ang kilay ni Miracle dahil sa sinabi ni Anton. Kanina pa ito nakatitig sa anak niya, ngunit kailangan tapangan ni Miracle dahil hindi nila maaaring malaman ang totoo. Mabuti na lamang at hindi masyadong hawig ni Xavier ang anak niya at nagmana ito sa kanya. Parang may nakikita ako na hindi ko lang maipaliwanag kung saan ko ito nakita. Sabi pa ni Xavier at mas tinitigan ng bata. Nawala lamang ang atensyon ng mga ito sa anak niya nang padarag na bumukas sa malaking pintuan. Iniluwa lamang ng pintuan ng lalaking hindi na nakita ni Miracle simula nang makauwi sila galing sa party. Madilim ang mukha ni Xavier na lumapit kina Miracle at sa batang babae na nakatalikod sa kanya. Sa bawat hakbang niya papalapit sa bata ay ang pagwawala ng puso niya. Parang naging slow motion ang lahat ng masulyapan ni Xavier mukha ng bata. Nanikip ang dibdib niya at namuo rin ng luha sa mga mata. Nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatingin sa batang babae. Who is she? Tanong niya, ngunit hindi pa rin maalis ang tingin sa batang babae.
My daughter. Tipid namang sagot ni Miracle. Since when? Sino ang ama? Ba't wala akong alam na nabuntis ka? Bakit hindi mo sinabi? Nagtaas na ng boses si Xavier habang tinatanong yun kay Miracle. Naging seryoso ang mukha ni Miracle. Naramdaman din ng tatlong itlog na bumibigat na ang usapan ng dalawa. Kinuha nila ang batang si Sapphire at iniwan ng dalawa. Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Sino ka ba sa buhay ko? Hindi ba pinalayas mo ko? May panunuya at hinanakit na sambit ni Miracle kay Xavier. Dumaan na matinding pangungulila, pagsisisi at sakit sa mga mata ni Xavier pero mas pinili niyang huwag pansinin yun. Tama ka, wala nga pala akong karapatan. Malungkot na bulong nito. Gusto man bawiin ni Miracle ang sinabi ngunit para saan pa? Ang lalaki ang unang nagtaboy at nagsayang ng pagmamahal niya. Mas mabuti na sigurang maging ganito kesa ipilit pa ang hindi na pwede. Isang linggo at naging payapa naman ang pamumuhay ni Miracle kasama ang anak sa poder ng mga katrabaho. Hindi lang niya nagustuhan ang pang-spoil ng mga ito sa anak niya. Pababa ngayon sa hagdan si Miracle, tanga ng sentido. Suot ng uniforme niya dahil may bago siyang misyon. Ang tatlong itlog naman ay walang trabaho, kaya silang mag-aalaga muna sa anak niya. Sa maiksing panahon na narito siya sa poder ng mga katrabaho, naging magaan ang loob niya. Santos, good morning nga pala. Hiniram ni Bruce ang anak mo. Umagang-umaga ay ito pa ang isasalubong sa kanya ng lalaki. Bakit? Sana naman sila nagpunta. Nagiinit ang ulong sabi niya. Ginawang manika kasi ng mga ulupong ang anak niya. Inangkin na ng mga ito si Sapphire at nagiging madalang ang pagbabanding nilang mag-ina. Nangako kasi si Bruce na ibibili ng dollhouse yung anak mo kaya ayun. Si Zack naman ang sumagot, nakalalabas lang din ang silid. Ngayon ang araw ng misyon mo, hindi ba? Nasabi ba sa'yo ni Xavier na kayo lang dalawang pupunta sa misyon? Tanong ni Anton bago nito ibinaba ang hawak na tasa. Napaarko ang magandang kilay ni Miracle dahil walang nakapagsabi sa kanya ng tungkol dito. Ang sabi lang ni Xavier noong nakausap niya kagabi ay mabilisan ay may misyon siya. Sa hilat siya palang ng mukha mo, kita na hindi pinaalam ni Xavier sa'yo. Well, huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa anak mo. Pero wala siyang sinabi na siyang makakasama ko sa misyon na to. Ani Miracle. Dahil iniiwasan talaga niya na makasama ng matagal si Xavier. Nanganganib na kasi ang puso niya at baka ay hindi niya na mapigilan na mahalin pa ito ulit. Siya lang makakasagot sa tanong mo. At isa pa, medyo mabigat yata ang misyon niyo. Ang ama kasi niyang nag-utos, kaya kailangan yung tapusin. Dagdag pa ni Anton. Hindi na nagsalita pa si Miracle. Bagkus, nagtungo na siya sa parking lot, pero kung minamalas ka nga naman. Nakasandal si Xavier sa sasakyan nito habang may kausap. Mabilis na ba ibinaba ni Xavier ang cellphone na makita siya? Get in. Utos pa nito kay Miracle. Dumiretso naman ang babae sa backseat, pero hindi pa niya nabubuksan ang pintuan nang magsalita ulit si Xavier. Mukha ba akong driver mo? Bakit? Bawal ba dito? No, pero hindi mo ako driver kaya dito ka sa tabi ko. Pero mag-aayos ako ng mga armas na gagamitin. Hindi na natapos ni Miracle ang sasabihin na lumapit sa kanya si Xavier. Hinila ng bahagya ang balakang niya at doon sinuksok ang 2 baril. Naiwang nakanganga si Miracle habang pinapanood ang lalaki na tumungo sa driver's seat. Tahimik na lamang siyang sumunod at walang kuskus balungos na umupo sa tabi ng lalaki. Pagbaba nila sa mapunong lugar, ikinasa ni Xavier ang baril at isinuksok sa gilid ng likuran. Nagtinginan pa sila, ngunit wala nang nagsalita pa. Basta na lang sila naglakad palabas ng sasakyan. Hindi mo man lang ba sasabihin sa akin kung anong plano? Hindi ako manghuhula para mahulaan ang misyon ngayon. Aniya, nang magsimula na silang pumasok sa kagubatan. Hindi mo ba binasa ang report files na binigay ko? Ano? Report files? Wala kang binigay sa akin. At isa pa, hindi ko nga alam na kasama ka ngayon sa misyon. Sabi ni Miracle bago pinaspasan sa nga ng puno na nakaharang sa harapan niya. Sorry about that. Hindi ko na na-explain ng maayos.
Napasigaw silang pareho nang mahulog sila sa malaking butas. Nahulog silang dalawa sa malaking butas at may kalaliman pa. Ang hindi pa inaasahan ni na Xavier at Miracle ay ang umangat sila bigla. Nasa loob sila ngayon ng lambat at lalaban na sana sila nang mawalan sila ng malay. Bigla na lang kasi nagkaroon ng nakakasulasok na amoy na nagpawala sa kanilang ulirat. Nanginginig pa ang katawan ni Miracle nang magising sa kalagitnaan ng hindi pamilyar na lugar. Nasa isang makipot na lugar sila habang kasama ang mga karne ng hayop. Namutla siya nang makitang nasa loob sila ng freezer para sa karne. Mabilis niyang hinanap si Xavier at nakita niya ito sa may sulok. Nakabaluktot at tila nahihirapan. Mabilis niyang dinaluhan si Xavier dahil sa lagay nito. Xavier, okay ka lang ba? Oh, Diyos ko, nilalagnat ka. Nagpalingalinga pa si Miracle sa paligid. Umaasa na makakahanap ng ipang tatalokpong sa binata. Ngunit wala ang mayroon lamang sa paligid ay ang mga karne na nakalagay sa lalagyan. Xavier, huy, gumising ka! Sa kanya pinagtatampal ang pisngi ng lalaki. Mas lalong namutla si Miracle nang makita ang patak ng pulang likido sa lapag. Gamit ang nanlalamig ng mga kamay, hinawakan niya ito at napagtanto ni Miracle na dugo ito ni Xavier. May tama ng saksakang tagiliran ng lalaki. Hindi na namalaya ni Miracle na magtuloy-tuloy ang luha niya sa pag-agos sa kanyang pisngi. Nakayakap siya sa walang malay na katawan ni Xavier. Ngayon lamang siya ulit nakaramdam ng matinding takot. Xavier, please, open your eyes. Pagsusumamo niya. Unti-unting bumukas sa mga mata ni Xavier kaya kahit paano ay nawala ang takot sa puso ni Miracle. Hey, why are you crying? Baka sa tuwing akong kasama mo palagi ka nalang umiiyak. Nito, sabay hagikik ng mahina. Bakit ba mas iniisip mo pa yan kaysa ang makalabas tayo rito? Lalo na't may tama ka. Maliit na bagay, malayo sa bituka. Tumawa pa ito kahit kitang-kita na ang panghihina sa muka. Ilalabas kita dito. Hindi pwede na mamatay ka lang sa ganito. Kailangan mo pang pagbayaran ng mga ginawa mo sa akin. Nanlalambot siyang tumayo at humanap ng pwedeng daanan ngunit wala. Nakalak ang iisang daanan nila. Walang kahit na anong magagamit upang masira ang pintuan. Mas lalo lamang tumindi ang lamig sa loob at hindi na sapat ang suot nila. Palabasin niyo kami rito. Mga hayop kayo. Kung sino man ang gumawa nito. Nakakarinding sigaw ni Miracle at saka niya pinagsisipa ang bakal na pintuan. Buksan niyo to. Pakiusap. Pakiusap. Ano ba? Sabi ng buksan niyo ang pintuan. Uubusin ko kayo lahat kapag nalaman ko kung sino kayo. Hey. Tawag ni Xavier kahit hirap na ito. Hindi na niya halos maramdaman ang katawan dahil sa lamig. Hindi na niya maramdaman ang sugat na nagdurugo dahil namanhid na siya. Nanghihina na siya at wala siyang magawa para iligtas ang babaeng mahal na mahal. Iligtas kita. Hindi ka pwedeng mamatay dito ng ganito kadali. Masamang damo yata ako. Oo, babaerong damo ka mo. Wala nang magawa si Miracle kundi umiyak na lang habang nakatingin sa lalaki. I love you. I love you, I really do. Pag-amin ni Xavier sa unang pagkakataon. Tumigil sa pag-iyak si Miracle at nanlulumong nakatingin kay Xavier. I love you. Kaya ako piniling layuan mo ko. Hindi ako nababagay sa'yo dahil anghel ka at makasalanang tao ako. Sino ba namang matinong tao na magmamahal sa isang tao na 10 taon ang tanda sa'yo? Sino bang matino ang gagawing tumitig sa'yo tuwing hating gabi at magpantasya ng kung ano-ano? Hindi ko na kayang itago, Miracle. I love you. Mahal na mahal kita simula pa noon. Alam kong masaya ka na sa pamilya mo, pero gusto ko lang sabihin, Xavier naman. I wish ako na lang ang daddy ng anak mo. Nakangiting usal ni Xavier. Natulala si Miracle bago siya tuloy-tuloy na umiyak. Dahil sa tindi ng lamig at ilang oras na sila nandito sa loob ng freezer, unti-unti na ring namanhid ang katawan ni Miracle. Lumuluha siyang nakayakap sa wala nang malay ngayon na katawan ni Xavier.
Mahal na mahal kita. At anak mo si Sapphire. Naibulong ni Miracle bago rin siya nawala ng malay. Aligaga sa paghahanap si Maxwell Hamilton sa abandonadong building upang iligtas ang dalawa. Nakakuha sila ng truck na nasa kapahamakan ng dalawa. 24 hours nang hindi nakokontak at wala na talagang balita. Hanapin niyo at huwag kayong titigil hanggat hindi sila nahahanap. Hiyaw niya sa mga kasamahan na siyang tumutulong sa kanya sa paghahanap. Kapag nakita niyo sila, huwag niyong hahayaan na makatakas at pupugutan ko sila ng ulo. Ang hayop na yun. Sigaw muli ni Maxwell sabay suntok ng malakas sa pader. Wala nang hinto sa pag-iyak si Sapphire, ang babaeng anak ni Miracle, at naaawa na siya sa bata. Huling balita sa dalawa ay nagtungo sa sunod na misyon. Ito ay imbestigahan ng abandonadong lugar dahil sa report na may bentahan ng mga armas dito. Tagaktak na ang pawis sa noon ni Maxwell, ngunit wala siyang magawa. Sa bawat pag-andar ng oras ay mas nalalagay sa kapahamakan ng buhay ng dalawa. Sir, nakita ko na sila. Hiyaw ng kasamahan niya. Wala nang sinayang na oras pa si Maxwell at nilapitan ng lugar na sinasabi ng kasamahan. Bumungad lamang sa kanilang malaking freezer na may kandado sa pintuan. Sa pilitan nilang inalis ang kandado at nabuksan nila ang pintuan, napaiyak si Maxwell dahil sa dalawa. Magkayakap ang mga ito at hindi na gumagalaw. Tawagin niyo ang ambulansya, bilisan niyo! Utos niya. Binalot nila na makapal na tela ang dalawa. Mas lalong nanginig si Maxwell nang hawakan si Xavier. Mahina na ang pulso ng lalaki at sobrang namumutla na ito. Nang lingunin niya si Miracle, bakas pa ang tumigas na luha sa pisngi nito. Isang linggo na ang lumipas at tulog pa rin si Xavier at Miracle. Nasa maayos na ang kondisyon ng dalaga ngunit hindi si Xavier. Malaki ang naging komplikasyon nito dahil sa matinding lamig. Walang nakakaalam kung kailan gigising ang binata. May balita na ba sa mga hayop na yon? Nahanap na rin ba mga peste nagpasabog ng sinasakyan ng asawa ko? Nag-iigting ang panga ni Maxwell habang tinatanong iyan sa grupo ng pinsan ni Xavier. Nakilala na namin kung sino ang nagpasabog sa sinasakyan ng asawa mo. Si Benitez ang may gawa, ang dating nobyo ng asawa mo. Tungkol naman sa gumawa nito kina Xavier at Miracle, ay hindi pa. Walang nakakaalam kung paano sila napadpad doon at ni isang ebidensya ay wala para hulihin ang may gawa. Sagot ni Bruce kay Maxwell. Nangingitim na ang ilalim ng mata ni Maxwell dahil sa puyat at pagod. Ganoon din ang ibang pinsan nila. Hindi pa nakatulong sa kanya ang pagkakaaksidente ng asawa niya. Pero may lead. Kung sino ang may gawa, mukhang ang hinuli ni Xavier last 2 months, ang mayor ng Pasig na pinaghihinalaan na nagbebenta ng illegal na armas. Si Anton ang nagsalita bago niya kinasa ang baril. Gawan niyo ng paraan para mahuli ang mayor na yan. Kung kailangan tadtaran niyo ng pinong-pino, gawin niyo. Utos ni Maxwell bago muling sinilip sa silid ang dalawa. Tungkol sa anak ni Miracle, may resulta na rin pala. Singit ni Zach, kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng tatlo. 100% na anak ni Xavier ang bata. Hindi pa malinaw ang lahat kung paano nangyari yon nang hindi nalalaman ni Xavier na nabuntis niya ang inaanak niya nang hindi alam. Si Miracle ang makakapagsabi kung paano nangyari yon pero sa ngayon hayaan muna natin sila. Magpapahinga pa sila, kailangan nila ng maraming pahinga. Sabi ni Bruce. Inabot pa ni Zach ang resulta ng DNA kay Maxwell. Nagdasal na lamang sila na maging ligtas ang dalawa dahil iyon lang maaari nilang gawin. Nawala pa ang ngiti nila nang mapansin ng pamilyar na babaeng humahangos ngayon patungo kay Maxwell. Si Xavier! Nasaan si Xavier? Hiyaw ng babae at wala ni isang sumagot sa dalaga. Pero isa lang pumasok sa isip ni na Zach, Bruce, Anton at Maxwell. Panibagong problema na naman ang kakaharapin nila. Lalo na makita nilang 3 taong gulang na batang lalaki na tangan ng babae. Halos manlumo sila nang makitang kamukha ni Xavier ang bata. Unti-unting bumukas sa mga mata ni Miracle dahil na rin sa lamig na nanggagaling sa bukas na aircon. Hindi siya agad nakakilos, dala ng panlalambot ng katawan. Pinagmasdan pa niya ang paligid at napansin niya na nasa ospital siya. Ngunit nawala ang ngiti sa labi niya nang makita si Xavier
na natutulog sa katabing kama. Hindi dahil sa tulog pa ang lalaki, kundi dahil sa babaeng umiiyak sa tabi nito. 2 araw na rin ang nakakalipas na makalabas na ng hospital si Miracle, ngunit hindi pa siya maaaring bumalik sa trabaho. Nasa hideout na siya at binabasa isa-isa ang report tungkol sa mga taong may pakana sa pagkakakulong nila sa freezer. Baka gusto mo munang magpahinga, Miracle. Ilang araw ka ng puyat kahit alam mong kalalabas mo lang sa ospital. Hindi ka naman tatakbuhan yan. Sita sa kanya ni Anton. Kanina pa siya pinagmamasdan nito. Ngunit wala sa binata ang atensyon niya kundi sa mga hayop na may gawa sa kanila. Hanggang ngayon ay tulog pa rin si Xavier at hindi nila alam kung kailan ito gigising. Magkape ka muna at huwag mo masyadong poproblemahin ang mga animal na yan. May araw din sila sa atin at sisiguraduhin kong pabubulukin ko sila na parang imbornal sa kulungan. Sila lang ba ang nakuhanan niyo ng impormasyon? Wala na bang iba? Pambabaliwala niya sa sinabi ng lalaki. Wala. Sila lang talaga may gawa ng pagkakakulong niyo roon. Nakakapagtaka nga at nagawa nilang masaktan si Xavier. Hindi nga niya hinahayaan na makadampi ng lamok pero ang loko at nag-aagaw buhay ngayon. Biro pa ni Anton na mas lalo lamang nakadagdag sa init ng ulo ni Miracle. Halos malamukos niya ang hawak na folder dahil sa matinding galit sa mga lumapastangan sa kanila. Kakalimutan na muna niya ang sinumpa ang batas, ngunit gusto niyang gantihan ang mga ulupong na ito. Tungkol naman pala kay Ivana, hindi ka ba nag-aalala na baka anak ni Xavier ang anak niya? May bahagyang napakislot si Miracle nang tanungin siya ni Anton tungkol sa babaeng nag-aalaga ngayon kay Xavier. Naalala na naman niya si Ivana Montes, ang dating nobya ng lalaki, ang dating kinakasama nito noong bata pa si Miracle. Ito ang dahilan noon kaya pinalaya siya ni Xavier dahil sa nobya niyang yun. May kaunting pagbigat ang damdamin niya pero ano nga bang magagawa niya? Anong meron sa babaeng yun? Pinatatag niya ang boses upang hindi mapaghalataan na nasasaktan siya. Sa tingin mo ba, anak ni Xavier ang batang kasama niya? Hindi ko alam at wala akong balak alamin. Aniya, saka ngumiti ng tipid. Tumayo na si Miracle upang hanapin sana ang mga hayop na gumawa nito sa kanila, ngunit nagkaroon pa ng pahabol si Anton. Nanigas sa pagkakatayo si Miracle dahil sa pagkabigla. Paano naging anak ni Xavier si Sapphire, Miracle? Paano sila naging magkadugo? Wala ka bang planong sabihin sa kanya ang totoo? Sunod-sunod na tanong ni Anton sa kanya. Papaano mo nalaman ang tungkol dyan? Aniya, at bakas na bakas ang pamumutla. Wala kang maitatago sa pamilyang Hamilton, Miracle. Walang-wala. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na habang maaga pa, bago pa mahuli ang lahat. Wala kayong karapatan na alamin ang lahat ng walang consent ko. Pina-DNA test niyo ba ang anak ko na hindi ko alam? Sumabog na ang galit ni Miracle dahil hindi niya nagustuhan ang mga ginawa nito. Hindi kami tanga, Miracle. Hawig ni Xavier ang anak mo nung bata siya. Sa palagay mo ba, matatago mo ang lahat? Walang baho na hindi nabubunyag. Hindi ko alam. Bakit hindi pa rin alam ni Xavier kahit carbon copy niya ang anak niya? Pero dapat hinayaan niyo munang alamin ang side ko. Ano to? Pwede ko kayong idemanda sa ginawa niyo. At pwede ka rin idemanda ni Xavier dahil nagkaanak kayo nang wala siyang kaalam-alam. Doon na natunganga si Miracle. Wala siyang maisagot sa lalaki dahil kasalanan niya ang tungkol dito. Nakakatawa nga naman na isipin na nabuntis siya ni Xavier nang wala itong alam. You did something na ikaw lang nakaalam kung paano nangyari, Miracle. Huwag mong sabihin na pati ang anak mo ay milagro ang nangyari kaya nabuo siya. May kasama ng panunuya ang pagkakasabi ni Anton. Nagkatitigan silang dalawa at kusa ng sumuko si Miracle. Muli siyang umupo sa sofa at ipinato ang magkabilang siko sa tuhod. Nangyari ang lahat ng puntahan ko siya sa bar ng gabing yon. Hindi niya ako nakilala dahil sa kalasingan niya. Gusto ko lang naman siya mahatid ng ligtas sa kondo niya kaso nangyari ang hindi dapat mangyari. Hindi ko na napigilan ng lahat kaya nagpaubaya na ako. Akala ko walang mabubuo. Pero nabuo si Sapphire. Paliwanag niya. Tandang-tanda niya ang bawat detalye ng gabing mangyari yon. Hindi niya kailanman pinagsisihan ng gabing yon dahil binigyan siya ng napakabait na anak ni Xavier. Kung ganon,
Ikaw yung babaeng nakasiping niya na parang pamilyar sa kanya, na akala niya ipanaginip lang ang lahat. Hinanap ka niya, alam mo ba yun? Napanganga pa si Miracle dahil sa narinig sa lalaki. Hindi niya akalain na hinanap siya ng binata. Ang inakala niya ipanaginip lang ang lahat. Anton, ba't parang alam mo lahat? Ba't alam mo ang nangyari kay Xavier at sa akin? Kuryosong tanong niya dahil napansin niyang marami itong nalalaman. Dahil nandun ako, nung mga panahong hirap na hirap siya. Sino nga bang matutuwa na mahalin ng batang di hamak na mas bata sa'yo? And one more thing pala, nahuli na ang pumatay sa ama mo. At 3 taon niya ring hinanap ang gagong yon. Ano? Pero paano? Iba talaga nagagawa ng pagmamahal. Saad pa ni Anton at saka ginulo ang buhok niya. Hindi na napigilan ni Miracle ang pagpatak ng luha niya. He loves you. At sana wag mong hayaan na mawala pa siya sa'yo. Go ahead. At ubusin mo ang mga ulupong nananakit sa kanya. Nakangiting utos pa nito. Mas lalo lumapad ang ngiti ni Miracle nang makita ang inabot na papel ni Anton. Ito na ang address kung saan nagtatago ang mga taong kamuntikan na makapatay sa kanila. Lumpuhin mo sila at wala makakaalam nito. Konsinte pang turo ni Anton. Lumuluhang tumango siya at nagpasalamat. Sa kabilang banda ay nagising naman si Xavier. Agad na bumungad sa kanyang babaeng kay tagal niya hindi nakita. Xavier, mabuti naman at gising ka na. Naiiyak pang sabi ng babae. Ivana, anong ginagawa mo rito? Namamaos pa niyang tanong. Inalalaya naman siya ng babae sa pagkaupo sa kama at inabutan pa siya ng maligamgam na tubig. Si Miracle, nasan si Miracle? Agaran niyang tanong sa babae. Wala akong kilalang Miracle, Xavier. Ilang araw na ako nagbabantay sa'yo na sana gumising ka na. I'm sorry. What? Si Miracle. Ang batang inalagaan mo noon? Wala siya dito, Xavier. Ikaw lang ang naabutan ko. Nagbibiro ka lang. Maniwala ka sa akin. Ako lang nandito. Daddy! Hiyaw ng batang lalaki. Nakapapasok lang ng silid kung nasan siya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Xavier habang nakatingin sa batang lalaki na nasa harapan niya. Nagtataka pa siyang tumingin kay Ivana ngunit umiwas lamang ito ng tingin. Don't tell me. Please, wag mo ipapaalam sa kanya, pakiusap. Pagmamakaawa pa ni Ivana sa kanya. Ang kaninang nanghihinang itsura ni Xavier ay napalitan ng matinding iritasyon. Wag mong sabihin na nagpakita ka lang sa akin para ipaako sa akin ng batang hindi naman nanggaling sa akin. Walang nangyari sa atin, Ivana. Hindi ako nakasiping mo ng gabing yun kundi si Ali. Alam ko naman yun, Xavier. Ang sa akin lang sana ay matulungan mo kami ng anak ko. Pakiusap. Pagsusumamo pa nito. Tulungan sa anong paraan? Sa magpapaako ng anak nyo? No way! May sakit ako. Bulalas ni Ivana na nagpatahimik kay Xavier. Nagkatitigan pa silang dalawa bago umiling-iling si Xavier. Nanlumo ang mukha ng binata nang masaksihan niya nang alisin ni Ivana ang suot na wig. Lumantad lamang sa harapan niya ang kalbong ulo ng dalaga. How? Since when? May leukemia ako, Xavier. Natatakot ako na baka manahin ang anak ko. Namana ko rin to sa aking nanay. Mabuti na lamang at nailigtas ko siya bago lumala ang sakit ko. Gusto kong alagaan mo ang anak ko, Xavier. Huwag mo ipapaalam kay Ali. Pakiusap. Pagsusumamo ng dalaga at lumuhod pa ito sa harapan niya. Paano si Ali? Karapatan ng bastardong yun na malaman ng totoo. Lalo na ang kalagayan mo. Hindi niya ako magagawang mapatawad, Xavier. Iniisip pa rin niya na akong pumatay sa babaeng pinakamamahal niya. Ni minsan hindi niya ako minahal. Kinantihan lang niya ako para sa babaeng yun. Humagulhol pa ito sa harapan niya. Pakiusap. Kahit anak ko na lang iligtas mo, please. Kahit ang anak ko na lang. Wala nang nagawa pa si Xavier kundi ang tumango sa babae. Sa siwang ng pinto, naroon si Miracle. Lumuluha habang nakatakip ang sariling palad sa bibig.
Hindi niya intensyon na marinig ang pag-uusap ng dalawa. Lumuluha siyang napasandal sa matigas na pader habang pigil ang bawat hikbi. Dumaan pa sa harapan niya si Ali na mabagsik ang mata. Masama ang mukha nito, lalo na nang makita niyang magkasama ang dalawa. Ang tanga nitong pulang rosas ay basta na lamang itinapon sa basurahan. Gusto man niyang habulin ng lalaki upang sabihin ang totoo, ay pinigilan niya ang sarili. 4 na oras nang nakalilipas na makarating si Miracle sa lungga ng mga hayop. Sinuot pa niya ang isang itim na mask upang hindi siya makilala. Tanging shuriken at baseball bat lang ang dala niya. Handa ka na bang lumpuhin sila? Huwag kang mag-alala. May 30 minuto ka para gawin ang gusto mo bago dumating ang mga pulis. Konsinti pa ni Anton sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong namin? Pakiramdam ko sapat ka na para sa kanila. Singit naman ni Zack. Kakakain ko lang, kaya di rin ako makakatulong. Si Bruce naman ang nagsalita. Ngumiti lang si Miracle dahil sa 3 lalaking sinuportahan talaga siya. Bumaba na siya ng sasakyan at parang reyna na naglakad sa kuta ng mga kalaban. Nagsusugal pa ang mga ito na madatnan niya. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Hiyaw ng matandang kalbo nang makita siya. Umikot pa ang mga mata ni Miracle sa labis sa pagkainis. Tiningnan niya rin kung ilan ang mga naroon. Kung di siya nagkakamali ay nasa 10. Gusto niyang irapan ng mga ito dahil napatumba sila ng mga ito? Seriously? Teka, kilala kita. Ikaw yung babaeng nilagay namin sa freezer. Akalain mo buhay ka pa pala? Kamusta naman ang lalaking kasama mo? Anang patpati na lalaki. Sinabayan pa ng malakas sa tawa. Narito ka ba miss para makipaglaro sa amin? Huwag kang mag-alala. Mas magaling kami dun sa lalaking kasama mo. Sabay hagik-hika ng lahat. Ngumiti ng malademonyo si Miracle sa lahat. Tinapik-tapik niya sa lapag ang hawak na baseball bat. Nagtaka na ang lahat sa ginawa niya. At bago pa sila makapag-isip ng nangyayari, sumugod ng mabilis si Miracle. Pinagpapalo niya ng baseball bat sa tuhod ng mga lalaki. Hayop ka? Papatayin ka namin. Hayop ka! Sigaw ng mga lalaking hindi na makatayo dahil pinagbabali ni Miracle ang mga tuhod nila. Hindi man siya pinagpawisan sa ginawa dahil wala man 10 minuto na patumba niya na ang lahat. Hindi talaga makaya ng pride ko ang isiping kamuntikan niyo na kami mapatay, kundi nga kayo nakalaban sa akin. Makita mo lang kapag nakatakas kami rito, babangasan namin ang maganda mong muka. Sigaw ng matandang lalaki na puro pasa ang muka. Kung lalabas pa kayo ng kulungan mga buddy. 10 minuto nang nakalupasay sa maputik na lapag habang nakatingala kay Miracle ang mga lalaki. Antayin mo lang ang boss namin, pupulbusin ka niya. Sigaw ng isa sa 10. Mas lalong umisi si Miracle sa isiping may utak pala ang grupong ito. Para pa rin siyang Rina nakaupo ngayon sa ibabaw ng mesa. Talaga ba? Hindi na ako makapaghintay dyan. Ngisi pa niya. Pero sa isang iglap, napakanan ng ulo niya nang maramdaman ng bagay na papalapit sa kanya. Dahan-dahan pa niyang binalingan ng tingin kung sino ang may gawa at lumantad lamang sa kanya ang babae. Babaeng may itsura at mabagsik ang mga mata. Sino ka? At anong ginagawa mo sa mga kutong grupo ko? Sigaw pa nito. So ikaw palang pinuno ng mga to? Ah? Ako? Hindi. Kakasali ko lang kahapon sa mga yan. Pero ano bang ginawa nila? Hoy Berto, ano bang ginawa nyo? Tanong pa ng babae. Napansin ni Miracle na parang hindi ordinaryo ito. Sinugod niya ito ng walang pagdadalawang isip. Ang bawat atake ni Miracle ay nagawang sanggain ng babae. Sinubukan pang undayan ng baseball bat ito, ngunit mabilis ang reflexes kaya naiwasan niya ito. Sino ka ba? At bakit mo ako inaatake? Wala akong masamang ginagawa. Hindi nila ako Hinagisan siya ng shuriken ni Miracle at nasalo niya ito nang walang kahirap-hirap. Miss, wala akong ginagawang masama. Kakasali ko lang talaga sa kanila kahapon kasi wala akong makain. Sabi pa nito. Tumigil lamang si Miracle sa pag-atake ng 5 shuriken ang lumipad patungo sa kanya. Madilim ang mukha ng lalaki na lumabas sa madamong parte. Hindi lamang yun. Lumabas din ang isa pa na kamukhang kamukha ng nauna. Daniel? Dylan? Sinundan niyo ko?
Sabi ng babae. What the hell are you doing to our queen? Gusto mo bang isumbong kita kay Savior dahil inaatake mo ang babae namin? Sabi ng kambal na magkasabay pa talaga. Nalaglag ang panga ni Miracle nang makilala ang kambal. Ito ang kambal na sikat dahil sa hindi mapaghiwalay. Ito ang balitang anak ng bagong lieutenant na si Marinette. Sasagot pa sana si Miracle nang muli siyang tumahimik nang makita si Savior mula sa malayo. Madilim din ang mukha nito at tila galit. Miracle Santos, come here. Hiyaw ng lalaki. Silang dalawa na lamang ni Miracle at Savior ang nasa loob ng sasakyan. Parang nawala ang kaninang tapang niya, ngayong nasa harapan niya na ang binata. Hindi mo man lang ako dinalaw? Buti pa ang anak natin dinalaw ako. Anito. Ano? Anak? Pagsisinungaling pa rin niya. Si Sapphire. Alam ko na ang lahat pero magsisinungaling ka pa rin? Ano pa ba ang kulang, Miracle, para wag mo sa akin gawin to? Pagsusumamo ni Savior. Natahimik si Miracle at nakaramdam ng matinding konsensya. Hindi ko naman gusto na itago sa iyo ang totoo. Akala ko hindi mo tatanggapin ang anak mo. Kasi nga hindi mo naman alam kung paano nangyari yon. Paano nga ba nangyari? Bigla na lamang namula si Miracle nang utusan siya nitong ikwento ang lahat. Nanginginig pa ang kamay nang kinwento niya sa binata ang nangyari simula hanggang wakas. I'm sorry. I'm really sorry, hindi ko akalain na ganito katindi ang nangyari sa'yo. I'm sorry kung naging matapang lang sana ako. Paghingi ng kapatawaran ni Savior. Mahal na mahal kita, Miracle. Sobrang mahal. Kaya sana pakinggan mo naman ako ngayon. Pagsusumamo pa nito. Hindi na pinatapos ni Miracle ang sasabihin pa ng binata nang kabigin niya ang ulo nito at hagkan siya ng mariin. Dito nila binuhos ang matinding pagmamahal na kay tagal nilang kinimkim. Hayok na hayok, tila uhaw sa bawat hagod ng mga labi. Ito na ang sagot sa mga tanong ni Savior na tatapos sa paghihirap nilang dalawa. 5 buwan na lumipas at nauwi din sila sa kasalan. Buntis na rin si Miracle sa pangalawang anak nila. Savior! Savior! Lumabas kang hayop ka dyan? Ano naman tong tinuro mo kay Sapphire? Babae ang anak mo. Ba't mo hinayaang humawak ng baril? Hiyaw ni Miracle habang pababa ng hagdan. Kaysa maging maligaya ang buhay ni Miracle ay napuno ng konsumisyon ang buhay niya. Konsumisyon sa kanya, si Savior, at malapit na siyang mapuno. Babe, teka, bakit tangan mo naman yung shotgun? Hindi naman ako may gusto, kundi ang anak mo. Paliwanag ni Savior. Talaga ba? Kung di mo sana pinakita kung paano gamitin ang baril, di sana manika ngayon ang nilalaro niya. Tingnan mo ang ginagawa niya ngayon sa anak ni Ali. Sabay duro sa balkonahe nila. Naglalaban kasi ang dalawang bata. Pero sina Bruce, Zack at Anton ay chinicheer pa ang mga ito. Kaysa mapagaan ang buhay niya ay mas lalong bumigat. Para siya nag-alaga ng 4 na itlog. Sina Bruce, Zack at Anton kasi ay nanirahan na sa poder nila. Ayaw na ng mga ito na mawalay sa anak nilang si Sapphire. Isa pa sa nakakatawa ay pinabinyag nilang muli ang anak upang maging ninong daw sila. Babe, doon naman masaya ang anak natin, di ba? Suportahan na lang natin siya. Katwiran pa na magaling niyang asawa. Isa pa, magdahan-dahan ka naman, babe. Baka may mangyari sa inyo ng anak natin. Alam mo, hindi ako mamamatay sa hagdan. Mamamatay ako sa konsumisyon sa'yo, sa inyong lahat. Bira ni Miracle sabay hilot sa sariling sentido. Ayaw mo bang may sumunod sa yapak natin? Sapak gusto mo? Gusto ko maging flight attendant ang anak mo, hindi ganito. Lakas loob lumapit si Savior sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. Inakay pa niya papalapit sa malaking salamin na bintana. Pinanood ang anak nilang masaya na hikipagtawanan sa 3 itlog. Alam mo ba, na matagal kong pinangarap ang ganito? Makita ang anak ko na masayang naglalaro sa labas. Tapos nakayakap ako sa babaeng mahal na mahal ko. At sabay namin siyang pinapanood. Bakas ang galak sa boses si Savior nang sabihin niyon. Naging seryoso ang mukha ni Miracle habang nakatingin sa anak. Ngayon lamang niya nakita si Sapphire na sobrang saya. Napansin niya ang abot langit ang ngiti ng anak simula nang
malaman nito na si Xavier ang ama. Ngayon ko lang nakita ang anak natin na ganyan kasaya. Naibulong niya kay Xavier. Mas lalong humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Ipinatong din ito ang ulo sa balikat ng asawa. Ang ganda talaga ng anak natin. Manang-mana sa isa dyan. Pambobola pa ni Xavier sa asawa. Salamat. Maraming salamat sa buo at masayang pamilya na binigay mo sa akin. Humagikhik ng malakas si Miracle habang kinikilig. Dinampian niya ng mabilis na halik ang labi ng asawa. At saka silang ngumiti ng sobrang tamis sa isa't isa. Muli nilang pinanood ng anak na masayang naglalaro sa labas. Tanging ang malakas na hagikik nito ang maririnig sa paligid. Parang musika na hindi nila pagsasawaan, dalawa at uulit-ulitin nilang marinig. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Xavier's Hidden Child. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories. And for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!